guys, so we are here at the airport na and hanapin ko lang yung check-in area sa Jetstar. Medyo maaga ako, around 6 AM pa lang, pero 10:40 pa yung flight ko. So ayun, better to be early kesa maliit at ma-offload. So ayun guys, hindi pa nag-open yung check-in for Jetstar. Sobrang aga pa kasi, so ayun. Pero hopefully in a short while, makapag-drop na ako ng baggage. Ayan, time check guys, 6:27 AM. Sobrang aga pa. Pero okay na rin na maaga para in case mahaba yung pila sa immigration. We will have time to spare. And para makapag-coffee na rin ako. So guys, nakalagpas na tayo sa immigration and sa security check. Almost 2 hours din simula nung pumila ako for baggage drop. Kasi ang tagal nag-open ng counter sa Jetstar. So ayun, parang doon pa lang almost 1 hour mahigit na yun na ubos ko. So it was around 8 AM nung pumila ako sa immigration. And sakto lang yung pila, so mga 20 to 30 minutes lang siguro ako naghintay. So yun, ang tinanong lang sa akin is kung kailan yung balik ko sa Philippines from Singapore and kung connected ako sa government, and that's it, tapos na. Ganun lang ang kabilis. So guys, boarding time is around 10 AM and our gate will be at gate 113. So ayun, malapit lang siya from where I'm standing. Before anything else guys, maghanap muna ako ng CR dahil kanina pa ako naiihi. So guys, nag-order lang ako ng croissant and hot peppermint mocha for light breakfast lang. Guys, for some reason, sobrang init sa labas. Dapat din ako upo sa labas nitong Starbucks, pero mas ramdam yung aircon dito sa loob. So, I decided na dito na lang ako. Parang sira yung air conditioning system nila dito sa Terminal 3. So, ayun, ang init sa labas, I swear. Kain tayo, guys. Guys, tipid-tip lang. Pwede kayo magbaon ng tumbler, tapos kuha na lang kayo ng water dito sa may boarding area para hindi na kayo bumili ng water sa loob. Kasi medyo pricey yung water dito. Board na ako ng airplane. It's 10:08. And guys, kung may questions kayo dun sa mga requirements bukod sa round trip flight tsaka sa hotels, so ayun, nilagay ko na sa description box yung mga kailangang i-fill out. Check nyo na lang. And feel free to ask sa comment section kung may questions pa kayo. So guys, we have arrived here in Singapore. And naloka ako kasi meron agad security check pagka-arrive pa lang. So, ayun, parang immigration feels yung security. Pero mabilis lang din naman kasi very efficient sila. So, ayun lang. Punta na ako sa baggage claim and mag-claim ako ng SIM card na binili ko. Tsaka yung EasyLink for the transport. Ayun lang. I'll update you guys later. So ayan guys, meron ditong pila sa automated immigration. Pero parang mas less yung pila dun sa immigration na may officer talaga. So doon na lang siguro ako pipila. Okay guys, so nakalagpas agad tayo dun sa immigration nila. Sobrang bilis lang, wala namang tinanong. As in parang lang yung passport ko and then nag-photo and then
thumbprint. Ayun lang. As in, para mas mabilis siya kaysa dun pumila sa automated. So, ayun. Just a tip for you guys. So, waiting na lang ako sa pag-claim ng baggage ko, guys. And I think sobrang efficient nila. As in, paglabas ko ng immigration, andito na, ang dami ng baggage na nakalabas. Since hindi na ako nagbaon ng US dollar dito, mag-withdraw muna tayo, guys, using my ATM in the Philippines. So, ayan guys, medyo mataas yung rate ng DBS. But I thought ayun na raw yung best. So, doon ako nag-withdraw. So, around 43.59 something yung conversion. Pero, kung sa normal forex to around 41 pesos lang per SGD. So, and I think okay na din. And now, kukunin naman natin yung SIM card na nabook ko through Klook. And guys, you can use my promo code MarkGlenn to get discounts on your activities, 5%, 3% off and 5% off on hotel bookings. No minimum spend siya, guys. So, charot guys, hindi pala dun sa StarHub na stall siya makukuha. Dito pala sa UOB na stall. Which is weird kasi bangko to eh. So, dito pala kukunin yung SIM card. So, one card, your passport please, thank you. So, next agenda guys, nag-book na rin ako ng EasyLink, yung parang beep card nila dito for their MRT bus, ganyan. And dito siya kukuhain sa Changi Recommends. Tapat lang din siya ng arrival hall guys. Paglabas niya ng baggage claim. Very straightforward lang yung setup nitong Terminal 4 ng Changi. Parang siya yung smallest terminal. Ayan. Pero very well labeled naman lahat. So hindi kayo maliligaw or malilito. So ayun guys, it's so cute. Ayan oh. Parang it's different from their usual EasyLink design. Very touristy siya. And may laman na to na $5. And tinanong ko si ate kung pwede i-reload sa stall niya. No daw, kailangan talaga dun sa mismong MRT station. So ayun guys, natapos na natin yung agenda natin sa airport. After ko makuha yung baggage, nag-withdraw ng cash, kinuha ko yung SIM card, and then kinuha ko yung EasyLink for transport. So that's it. We'll go to Jewel Changi na. So guys, ayan, dito yata yung hintayan ng bus going to Terminal 1 and 2 and Jewel Changi. So ayan guys, medyo mahaba yung pila. Pero mabilis naman yung interval ng bus. Around 9 minutes daw to 26 minutes. Pero hopefully hindi naman umabot ng 26 minutes. Ayan guys, sobrang ganda ng view dito. And best of all, it's free. So ayan, don't forget to drop by Jewel kapag ka-arrive nyo sa Singapore. Pero just take note na may time lang siya. I think it opens at 10 AM to 10 PM only. Ayan, ganda mag-photo dito guys.
Guys, ang ganda ng Starbucks nila dito. Look. Ang ganda talaga dito, guys. Kasama nyo yan sa itinerary nyo pag magsi-Singapore kayo. Meron din silang Arabica dito, guys. And other stores like Muji. So guys, dyan pala bumabagsak yung water from the vortex. So guys, nag-try agad ako dun sa Food Republic nila. Parang dito yung food court ng Singapore. And natakam talaga ako dito sa mga roast. Grabe. Na-miss ko to sa kanila. So we are having char siu noodles with wonton. And ayan, may libreng soup sila. And do you know guys, $6 something lang to. Parang $6.80. So very affordable. Looks so yummy. Nilagay ko yung wonton sa soup guys. Parang mas perfect combination siya. Yum! Guys, social yung 7-Eleven dito. May cafe. Tapos tingnan nyo, meron silang mga cakes. So guys, ito-try natin na mag-bus papunta dun sa hotel ko. Kasi may bus stop na super lapit na lang niya. So, ayun, let's try. So, feeling ko medyo nahagard ako guys. Dahil umaambon-ambon tapos naglakad ako. And hindi ko kapisado yung area, nakalimutan ko na. And thankfully, nahanap ko na agad yung hotel. It's here. Hotel Classic by Venue at Joo Chat Road. It's just a boutique hotel guys. So, mini room tour tayo guys. Alam niyo naman sa Singapore, sobrang tight sila sa mga spacing. So, talagang basic accommodation lang tong binook ko. And I booked this through Klook. So, around 8,000 plus for 2 nights. And, malinis yung room, mabango as in. Ayan, meron silang dresser or vanity. Ayan, may hangers and then may coffee and tea amenities. Ayan, so not bad na. And ito yung bathroom nila guys. Medyo spacious siya. Ayan, for Singapore standard. And malinis, as you can see. Ayan, meron din mga basic na toiletries. Ayan. So, sobrang good deal na rin talaga for Singapore standard na around 4,000 plus per night. And maganda yung location niya. So, ayun, we finally made it to the room, guys. Kahit medyo nahagard ako sa paghanap nitong hotel na to. So, pagbaba ko dun sa bus stop, akyat dapat ako ng footbridge. And imagine, may dala pa akong baggage na 18 kilos plus 7 kilos na hand carry. So, kamusta naman, di ba? And thankfully, may nakasalubong akong uncle na tinuro niya sa akin na hindi ko na kailangan umakyat. Tapos, nadaan lang ako dun sa area ng mga shops. Sabi niya pa sa akin, "You from the Philippines?" Sabi ko, "Yes, uncle." So, ayun, nag-thank you ako. So, ayun guys, generally nice yung mga uncles and aunties dito. Ay guys, so check nyo. Meron din silang safety deposit box o antaray.
Kala ko basic drawer lang. And meron silang fridge. Diba? So not bad na talaga yung price. And isa sa mga napaka-importante sa akin, ang hair dryer, guys. Meron din sila. Tsaka ayun, may free slippers. Oh guys, ang taray ng password nila sa wifi nasa TV na. Oh, hindi nyo nakahanapin. Ayan. So, parang unique yung password per room. So, medyo makakasiguro kayo na malakas talaga yung connection. Well, bukod sa malakas naman talaga yung connection ng internet here in Singapore. Guys, kakagising ko lang. Parang almost 1 AM na. Nakatulog ako ng mga 7 PM. Sabi ko, gigising ako ng mga 9. Tapos magna-nightlife ako dito kasi Saturday. My God, hindi na ako nagising as a tito. So, ayun. Ulit ko na lang kayo bukas sa activities natin. And I will see you guys tomorrow. Good night. Good morning, guys. So, ayan. I'm going to show you yung lobby ng hotel. Hello. So, good morning, guys. I'm already here sa Joo-Chat area. And ang first agenda natin today ay bibili ako ng tubig. Kasi kulang yung tubig sa room. Dalawa lang siya. And malakas ako mag-water. Yung 2 small bottles, kulang talaga sa akin. So, ayun, bibili ako. And samahan nyo ako, guys. So, guys, nakakaliw ako maglakad talaga dito. Kasi dun sa mga nagsasabi na parang masyado nang modernized yung Singapore. If you stay here sa east side, or dito nga sa Joo-Chat Road, parang makikita nyo na yung cultural touch pa rin ni Singapore. So, dito daw kasi sa Joo-Chat Road, yung center ng Peranakan culture, which is like a fusion ng Malay and Chinese culture here in Singapore. Isa rin to sa mga budget options here along Joo-Chat Road. Itong Hotel 81 Sakura. Another affordable hotel, guys, Ibis Budget Hotel along Joo-Chat. This one. So ayan, guys, ito yung landmark nyo para alam nyo malapit na kayo doon sa popular Insta spot here in Joo-Chat. It's yung Peranakan shop houses. And we made it here, guys. Ang ganda. Ayan. Ito pala yung sikat na hole-in-the-wall coffee shop here. Itong Cozy Coffee Bar. Tapat lang siya, guys, ng JK Center. And let's see if matry ko siya later. Bili muna akong water. So guys, nakakatawa yung supermarket. May blueberries. Mukhang super fresh. Nakakatempt mag Ben & Jerry's, guys. Kasi wala pa akong breakfast. Baka sumakit yung shan ko. So guys, dito automatic kayo na yung mag-check out sa mga pinamili. And tap na lang ng card here. Ayun, pinili natin, guys. Here from Cold Storage. So guys, ayan yung isa pang affordable na hotel here along Joo-Chat. And mag-experience natin yan. Kasi after yung sa hotel classic, dyan ako mag-transfer sa AM Hotel. Guys, is it just me? Or parang napaka-aesthetic na itong Joo-Chat Road talaga. Parang kahit sa ang spot, daming pwede ka magpa-picture.
Guys, ito yung hinahanap ko na pastry shop or bakery. Grabe, box office yung pila. Lang sa labas. So, hindi ko alam kung itutuloy ko pa siya or maghanap na lang ako ng iba. Diba? Try natin yung cream puffs na nabili ko from them. And kinuha ko best sellers lahat. So, kaya judge natin kung masarap pa talaga. Ayan. So, this was yuzu, black forest, tiramisu, and then Earl Grey and chocolate. Looks yummy. Sa Earl Grey and chocolate since I really love Earl Grey tea. So, i-judge na natin siya. Guys, ang sarap niya. Ang perfect ng Earl Grey sa chocolate. Grabe. And hindi pala siya cream puff kasi parang doughy yung pagka-tinapay ng bread niya. So, ayun. But it works. Sarap. So guys, I ended up trying yung coffee. Curious lang ako. Sana masarap siya. And cashless payment lang sila. So, card lang ang pwede natin gamitin. So, ayun. And coffee is here, guys. I just had the iced mocha. Ayan. Ayan guys, ganyan lang yung seats nila. So, talagang kung gusto nyo mahulas, ilaban nyo yan. Charot. Pero ako hindi ko siya ilalaban. So, babalik na ako sa hotel. And I'll see you guys later. Guys, masarap yung coffee nila. Kaso lang mainit. Tapos walang seats dito talaga. Nasa outdoor lang. So, baka doon ko na lang siya inubong sa hotel. Guys, sobrang haba na pala nitong vlog na to. So, I will probably end it here na. But stay tuned to my upcoming Singapore vlogs. And share ko sa inyo yung iba pa nating naging activities and adventures doon. Please subscribe to my channel if you haven't already. And I will see you in my next vlog. Bye guys!